Ang kwento ng Transylvania, ang Transylvania, na matatagpuan sa gitnang Romania, ay puno ng mayamang alamat, misteryosong tanawin, at isang masalimuot na kasaysayang madalas natatabunan ng mga kwento ng mga bampira at ni Dracula. Bagamat tanyag ang alamat ng bampira, ang tunay na kasaysayan ng rehiyon ay kasing kapanapanabik at mas kaunti ang nakakakilala rito. Sinaunang pinagmulan at angkan ng mga Dacian, ang mga ugat ng Transylvania ay nagsimula pa noong panahon ng mga Dacian, isang sinaunang lahi na nanirahan sa rehiyon bago dumating ang mga Romano noong 106 AD. Ang yugtong ito ang nagpasimula ng impluwensyang Romano na nagdulot ng pagsasama ng kulturang Romano at lokal. Mga labi ng mga kuta ng mga Dacian at mga pamayanang Romano ang makikita sa buong rehiyon na nagbibigay sa Transylvania ng isang mayamang pamanang arkeolohikal na mas nauna pa sa alamat ng mga bampira. Sa lungatang kultura, sa kasaysayan, ang Transylvania ay isang puk na pinagsalubungan ng iba't ibang mga imperyo at kultura. Naging nangingibabaw ang impluwensya ng Magyar matapos ang ika-10 siglo na nagbigay daan sa malaking populasyon ng mga Hungarian at Secular. Ang mga Saxon, mga German na mandarayuhan na inanyayahan noong ika-12 siglo upang ipagtanggol ang rehiyon ay nagdala ng mga pinalakas na simbahan at kastilyo na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin. Ang pagkakahalubungan ng isang makulay at masalimuot na lipunan kung saan ang mga Romanian, Hungarian, Saxon at Roma ay magkasamang namuhay, ngunit minsan ay mayroong hidwaan sa ilalim ng iba't ibang mga pinuno, kabilang ang mga Ottoman at Habsburg. Mga nakakatakot na kastilyo at pinalakas na simbahan, ang mga pinalakas na simbahan ng Transylvania na matatagpuan sa mga nayon tulad ng Viskri, ay ilan sa mga pinakamagandang arkitektura sa rehiyon. Ang mga simbahang ito, karamihan ay itinayo ng mga Saxon, ay nagsilbing parehong lugar ng pagsamba at kuta laban sa mga mananakop. Ngayon, mga UNESCO Heritage Site ang mga ito, ngunit may nakakakilabot na katangian na madalas natatabunan ng kastilyo ni Dracula sa Bran. Bukod sa Bran, ang Corvin Castle at mga guho ng Rasnov Fortress ay puno ng mga mas kaunting kilalang kwento ng multo at mga alamat. Ang madidilim na kwento ni Vlad the Impaler, si Vlad the Impaler, na kadalasang sinasabi bilang inspirasyon para kay Dracula, ay isang komplikadong tauhan sa kasaysayan ng Transylvania. Isang prinsipe ng Wallachia noong ika-15 siglo, siya ay isang matapang na tagapagtanggol ng kanyang bayan, ngunit kilala rin sa kanyang malupit na pamumuno na ginamit niya para panatilihin ang kanyang kapangyarihan. Ang kwento ni Vlad, bagamat nakakatakot, ay madalas ginagawang romantiko sa panitikan at pelikula, ngunit sa mga lokal, siya ay kilala bilang isang pinuno na lumaban sa Imperyong Ottoman. Ang kanyang tunay na buhay ay puno ng pakikibaka sa politika, katapatan, pagtataksil, at isang walang hanggang laban para mabuhay sa malupit na kapaligiran ng medieval na silangang Europa. Mga alamat ng Secular at Roma, ang mga alamat ng Transylvania ay isang tapestry na pinagtagpi ng iba't ibang tradisyong etniko, kabilang ang mga kwento ng Hungarian, Secular at Roma na nagpapakita ng kanyang misteryosong panig. Ang mga kwento ng Strigoi hindi mapakaling kaluluwa at Moroi muling nabuhay na mga bampira ay mas nauna pa kay Dracula. Ang rehiyon ay puno ng mga kwento ng mga kabubatang sinumpa, mga balon na isinumpa, at mga nilalang na supernatural tulad ng Balor, isang dragon na may maraming ulo mula sa alamat ng Romania. Lampas kay Dracula, sa kasalukuyan, ang Transylvania ay isang kapanapanabik na halo ng kasaysayan, tradisyon, at modernidad. Habang ang turismo ay madalas na nakatuon kay Dracula, ang mga bisita ay maaaring tuklasin ang di pa naikukwentong bahagi ng Transylvania sa pamamagitan ng pagbisita sa mga sinaunang nayon, tradisyonal na sining, at mga paniniwalang bayan na patuloy pa ring isinasabuhay ng mga lokal. Sa paggawa nito, makakaramdam sila ng tunay at masalimuot na pagkakakilanlan ng Transylvania, isang lupain na mas malawak at mas maraming kwento kaysa sa alamat ng mga bampira.